Mr. Secretary, kanina sinabi ko this committee is willing to cooperate with your investigation. We're even willing to deputize a staff from this committee para lang makatulong doon sa paggawa ninyo ng investigasyon. Isang makatotohanan ng investigasyon. Kasi ang idea po namin, Mr. Secretary, we can even make a random testing. Halimbawa, kami na, pahiramin nyo lang kami ng backhoe. Our staff will pinpoint exactly what portion of that embankment, for example, or that slope protection structure. Konti lang naman eh. Babakbakin niya lang. Lilitaw at lilitaw talaga. Yung 6 meters na standard talaga. Para ko nang nakita. Minsan alternate. May 6 dito, tapos susunod 3, o kaya 2, and then 6, and so on. O lahat kaya, baka 3 meters lang. Madali po yun. May establish nating lahat. So we will pinpoint particular portion of that structure, random. Are you committed? That will be most welcome, Your Honor. Salamat po, pero wala po kami dito. pambayad ng backhoe. Kayo na po makipag-coordinate sa opisina nyo, pahiramin nyo lang kami. May staff po kami, at kung kailangan po, kahit ako po ay sasama sa mga ilang sites po natin, para lang mapatunayan natin talaga. Yes, Your Honor. Mr. Chair? Mr. Secretary, kanina po sinabi natin na one of the observations of the President, doon sa 15 kontraktor, nag-identify sila ng 5 na halos lahat ng region ay kanilang na-operate. Ibig sabihin, may project sila in almost all regions. So, may 18 regions po yata tayo, kung di ako nagkakamali, Mr. Secretary. So, palagay nyo na lang, lahat ng 5 ito, Legacy, Alpha and Omega, St. Timothy, EGB, Road Edge, palagay mo, they operated in 15 regions na lang. Kasi almost, sabi nung observation ng President. Ang isa po kasing project, Mr. Secretary, kailangan may dedicated na equipment, may dedicated na technical personnel. I am correct? Yes, Your Honor. Palagay nyo, sa isang common na project, ilan ang dedicated na technical personnel per project? Well, you have to designate your project engineer, your equipment operator. Yung essential lang, yung essential. 5? What? Yeah. Mga 7 siguro, Your Honor. So, 7. Okay. Sa equipment, anong threshold natin? The basic equipment, what is required, Your Honor? Kung kailangan yung Tell us. backhoe, Mga ilan? 3? 5? for flood control projects, at kailangan mo ng backhoe, kailangan mo ng ano pa ba yung ano doon? Vibro hammer. Siguro 4 na mga malaking equipment. Yung Your Honor. pipe driver mo, importante yun, di ba? Yeah, yun na, Siya yung vibro hammer. magbabaon ng mga... Yung sinabi ko, vibro hammer. Your okay, Honor. okay. Meron pang modern ngayon eh, di ba? Hydraulic yun eh. Yeah, no, vibro Ngayon, hammer. kaya ko po tinatanong, hindi po ninyo magagamit yung 7 personnel na yon sapagkat dedicated na sa unang... Sa Region 1, meron ka. Yes, Your Honor. Para maikalat mo ang sarili mo in 15 regions, so 7 ang kailangan technical personnel, 7 times 15. Ilan po yun, Mr. Secretary? 55, Your Honor. Ilan po? 55, Your Honor. So, kailangan meron siyang... Sorry, 85, Your Honor. Kailangan meron siyang 85 na technical personnel. Tama po? Para lang maikalat niya yung sarili. Tama, Your Honor. So, kinakailangan marami kang backhoe, marami kang pile driving. Ang nangyayari po kasi, hindi totoo eh. Nagre-renta lang sila ng lisensya, pinahihiram ang lisensya, babayaran lang ng royalty. Ganito po yung nangyayari. They are flagrantly violating the IRR of 9184 na dedicated equipment, dedicated technical personnel per project. Hindi mo mai-assign sa ibang project. Hindi po nangyayari ito. It's impossible. It's impossible. Nakukuha siya ng 85 technical personnel. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Kaya po nangyayari na ikalat niya yung sarili niya. This is impossible. Kailangan po matutukan natin and we will get to the bottom of this, sabi natin kanina. At kung kinakailangan, sisirin namin ito ng minority leader, Senator Tito Sen. Gagawin po natin ito, Mr. Secretary. Kailan po kayo mag-uumpisa
nung investigation para po yung aming deputized staff, siguro mga 3 po yung siguro, ay palilista namin ang pangalan sa inyo. Actually, Your Honor, we have started, but we would welcome actually the members from the committee who can join us actually in Yes, in Mr. the Secretary, we investigations. promise you that we will give you the names Yes, Your Honor. deputized by this committee to assist you in your investigation. Thank you, Your Honor. And we promise also to go beyond the 15 contractors kasi base sa feedback po nakukuha namin, kailangan din po ninyong makita itong mga contractors awarded na no less than 1 billion. 1 billion above, meron din po. Katulad po ng 11-16 Construction, Northern Builders, Third Star Builders, Juros Development Corporation, RA Pahati Construction and Supply, Ulticon Builders, AL Salazar Construction Inc., AC Soliben Construction, Santo Cristo Builders. Kailangan po niyong busisiin din ito. Nandito rin po ang maraming multo, Mr. Secretary. Pakinota nyo lang. Yes, Your Honor. At pagtutulong-tulungan po nating hukayin lahat ito, kahit multo sila, palagay ko may butong matitira, para sa ganun, sa susunod po nating pagdinig ay makita natin po talaga kung gaano ang nawawala sa ating gobyerno. Hindi lamang po yun. Kung gaano ang dapat pa nating gawin. Para sa ganun, ito pong pinaka-importanting usapin na ito ay maumpisan lang nating ayusin. Hindi po natin, we have no pretensions, Mr. Secretary, that this is very easy. Ngunit sa kagaya po ng sinabi namin kanina, kung lahat po makikipagtulungan, lalong-lalo na po, yung lahat ng gustong magsabi ng totoo at sa tulong po ng lahat ng mga kawani ng DPWH na magsasabi rin ng totoo, maayos po natin ito. Sa wakas mga kababayan, no, pupuntahan nila Senator Marcoleta at mga iba pang staff mga kababayan itong mga proyekto ng flood control at kailang bibiakin mga kababayan, no. At titingnan nila itong mga proyekto ng flood control, slow protection man ito or kung ano pa man ay pupuntahan nila, bisitahan nila doon sa mga site mga kababayan. Magsasagawa po sila ng verification, no, at titingnan nila mga kababayan, kanya pong bubungkalin kung talaga bang sumunod sa standard, no, itong mga flood control na projects na ito. At hihiram po sila ng mga equipment nga mga kababayan, no, ng DPWH para tingnan at suriin ang mga flood control project na ito mga kababayan. At sinabi po ni Senator Marcoleta na siya mismo ay sasama, no, sa ilang lugar na o ilang site na meron silang identified na mga flood control projects ay kanilang pupuntahan at bibiakin mga kababayan. Pasusuriin lang nila talaga or tiyakin lang talaga na maayos yung proyekto mga kababayan, dahil naniwala po si Senator Marcoleta na dahil dito sa pinakitang mga pictures, no, na wala ngang bakal mga kababayan ang nilagay doon sa proyekto, no, at sinabi nga dito na 80% lupa, 15% ang semento at 5% lamang itong mga bakal mga kababayan at equals pera. Ayan, and speaking of pera, ay hindi po yan basta-bastang halaga lang mga kababayan, no? Kung hindi yan bilyones, ay milyon mga kababayan ang halaga ng mga proyekto ng flood control. At ito nga ang nangyari dahil sa kickback at kung kaninong mabulsa pa dumaan yung budget na para sa proyekto, ay ganito na po ang nangyari, no. 80% lupa, 15% semento, 5% bakal. At buti lang may bakal pa mga kababayan, no? Grabe. Doon nga sa Mindoro, nag-iisang bakal lang mga kababayan yung nakita ni Governor Dolor doon sa kanyang na-inspection, no, na flood control doon sa kanilang lalawigan sa Occidental Mindoro. Ayan, may nakita po siyang isang bakal mga kababayan doon sa isang site, no, na natira o nakita lang talaga niya na isang bakal lang mga kababayan. The rest, lupa, mga graba at konting semento lang. Kaya isang baha lang ay wala na. Pulbos na yung flood control mga kababayan.
sunog na ang pera ng taong bayan, mga kababayan. So ganun talaga ang sistema ngayon, no, sa ating gobyerno. Itong mga politiko at kontraktor, mga kababayan, ay grabe po ang kanilang ginagawang pagwaldas dito sa ating pera ng bayan, mga kababayan, na punta lang sa proyektong mga substandard, walang kalidad na mga proyekto, mga kababayan. Kaya pag kunting baha lang, wala na, sira na agad yung flood control dahil tinitipid, dahil wala ng pera. Imbis na pambili doon sa mga quality na materyales ay syempre nabulsa na ng mga kurakot na mga politiko at itong kontraktor, mga kababayan. At hindi lang po yan, mga kababayan, no, yung kontraktor na pinangalanan ni President Marcos Jr., yung 15, ay mayroon pa pong ibang mga listahan itong si Senator Marcoleta, mga kababayan, na mga pangalan ng mga kontraktor din na malaki din ang nakuhang proyekto para dito sa flood control, no, all over the Philippines. At sa susunod na hearing, mga kababayan, ay sana ay mapatawag po niya, no, or pupunta po itong mga ito doon sa kanyang gagawing Senate hearing na naman, no, dito sa Blue Ribbon Committee, mga kababayan, patungkol pa rin po dito sa flood control na ito. At yung ibang mga kontraktor na nauna, yung 15 na hindi po sumipot, no, yung karamihan sa kanila kanina, ay ini-issue na po sila ng subpoena para sa next hearing, mga kababayan, ay mag-a-appear po sila, no. At if ever hindi po sila mag-appear, ay mag-i-issue na sila ng arrest warrant, mga kababayan, no, dito sa kanilang hearing para sumipot, gaya po ng ginawa doon sa Quadcom nung hindi sumipot yung kanilang mga inimbitang mga tao, no, ay kanilang inisyuhan ng warrant, mga kababayan, para dumulog lang or pumunta doon sa hearing. Ayan. So para po sa aking opinion, mga kababayan, no, dito po sa ginagawang hearing kanina ng Blue Ribbon Committee, at least kahit papaano ay may napaamin na rin, no, itong si Secretary Bunuan ng DPWH na yung ilan doon sa 5.9 billion pesos na halaga ng flood control na nakuha ng Wawaw Builders ay ghost projects, mga kababayan. At yun ang isa sa mga dahilan ng korupsyon, mga kababayan, talamak na korupsyon dito po sa ating bansa. Ayan, grabe, 5.9 billion at yung ilan doon ay ghost project. Grabe, mga kababayan. So ilang milyones kaya yon ang nawala, o kaya billion, mga kababayan. So hindi po natin alam yan. Sa susunod na hearing, sana ay ma-tackle pa ulit yan, no? Ay ma-dig deeper pa yan, mga kababayan, yung issue na yan. At sana yung may-ari ng Wawa Builders ay umamin, no, kung anong nangyari at kaninong bulsa napunta yung budget para doon sa proyekto sana na naging ghost project, mga kababayan, no? At antabayan po natin sa mga susunod na hearing. Marami pa po yung lalabas, mga kababayan, na mga ghost project malamang. At maraming mga politiko pa ang pangalan na lalabas dyan, mga kababayan, habang patuloy po itong iniimbestigahan po dito po sa Senado. So ano pong opinion dito, mga kababayan, sa pinupush ngayon ni Senator Marcoleta na pupuntahan nila itong mga project sites, mga kababayan, ng flood control at kanila pong titibagin para tiyakin at tingnan kung ito bang mga proyektong ito ay sumunod sa standards, no? Titingnan nila kung may bakal ba ito, mga kababayan, at titingnan nila kung gaano kakapal itong mga semento dito, mga kababayan, sa mga related sa flood control projects dito sa ating bansa. So ano pong opinion dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.